listen, we inspire. This is Mahigit isang taon na, buhat ng maideklarang insurgency-free ang mga lalawigan ng Davao del Sur at Davao Occidental. Ang mga batalyon ng Philippine Army na 39th Infantry Battalion at 73rd Infantry Battalion ang mga naging malaking tulong upang ang mga lalawigang ito ay maideklarang malaya mula sa presensya ng New People's Army. Ngunit ang mga kampanya nila ay mas naikumpas ng mas mataas na unit na ang 102nd Infantry Bagwis Brigade. Sa dokumentaryong ito, aming ilalahad sa inyo ang 17 taong paglalakbay at pagbabantay sa kapayapaan ng 102nd Infantry Brigade sa kanilang area of operations. Patuloy ang kaguluhan sa iilang bahagi ng Mindanao noong dekada 80. Maraming puwersa noon ang kumakalaban sa gobyerno. Nagpinta ito ng masamang imahe sa bansang Pilipinas at sa mga mapagmahal na Pilipino. Bagay itong humamon sa kakayahan ng pambansang pamahalaan. Ngunit nagpasigla naman sa damdamin ng mga kasundaluhang sakop ng 2nd Infantry Brigade, 2nd Infantry Division nang sila ay inilipat taong 1980 sa Barangay Pigkalagan, Bayan ng Sultan Kudarat, lalawigan ng Maguindanao, na nooy kagagaling lamang sa retraining sa Camp Kapinpin, Tanay Rizal matapos ma-assign sa Palawan. Saklaw ng kanilang pagbabantay ang buong province of Cotabato, Davao del Sur at iilang bahagi ng Maguindanao at Lanao del Sur. Pagtungtong ng Abril 1986, ang nasabing brigada na noon ay nasa Matalam Province of Cotabato na, ay inilipat na naman sa Buwayan, Dadianga, South Cotabato, na ngayon ay General Santos City. Colocated nila ang SOAR 4 o Southwestern Force na dating Task Force Buwayan na nakabantay sa dumadaming puwersa ng local communist rebels sa South Cotabato at Davao Provinces. Nang binuwag ang SOAR 4, ang mga tropa nito ay ginawang bahagi ng 2nd Infantry Brigade 2ID. Taong 1986 pa rin, na-redesignate ang nasabing brigada bilang 1st Infantry Brigade, 12th Infantry Brigade Separate, na kalaunan ay pinakilos sa awang Dinaig, Maguindanao. Ngunit taong 1987, nalikha ang 6th Infantry Division, kaya ang 1st Infantry Brigade, 12th Infantry Brigade Separate ay naging 1st Infantry Brigade ng 6th Infantry Division. Dahil sa lumalalang banta sa seguridad sa mga bahagi ng Sarangani Province at Davao del Sur, ang nabanggit na brigada ay inilipat sa Sitio Pulatana, Barangay Malandag, Malungon, Sarangani Province. Taong 1989, ang 1st Infantry Brigade ay na-redesignate bilang 601st Infantry Brigade. Reports say the casualties were among those who attacked a Kafgu detachment on Monday. One of them was identified as Bernie Pepito, whose parents only learned about his being a member of the rebel group. Noong Lunes, isa ring sundalo ang napatay at isang sugatan matapos tambangan ng hinihinalang NPA sa Sitio Colorado, Barangay Sibulan, Toril District, Davao City. Tadtad ng bala ang katawan ni Private First Class Hilimor Balolong. Namatay ang 7 sundalo at 2 pulis sa madugong insidente. Unang nilusob ng higit 100 armadong lalaki ang Matanao Municipal Police Station kaninang madaling araw. Nanlaban ang 5 pulis na naka-duty. Talagang tinik sa lalamunan sa rehiyon ng Davao ang mga karahasang pinamumunuan ng New People's Army, Communist Party of the Philippines at National Democratic Front na nagpapagulo sa buhay ng mga residente nito.
Ang takbo ng edukasyon, komersyo, pagsasaka, kultura, at pananampalataya ay labis-labis na niyayanig ng impluwensya ng komunista at teroristang grupo. Bagay na nagpabagal sa kabuhayan at kaunlaran ng bawat puok na kanilang sinasakop at ginagawang alipin. Ang walang humpay na kaguluhang dulot ng CPP, NPA, NDF ay nagtulak sa Administrasyong Gloria Macapagal Arroyo ng pagdeklara ng all-out war laban sa kanila taong 2006. Kaya, bilang madiskarting kilos ng pamahalaan sa pangunguna ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, inatasan ng hukbong katihan ng Pilipinas na lumikapan ng panibagong dibisyon sa Mindanao na siyang tututok sa paggapi ng insurhensiya sa Davao Region at mga karatig probinsya nito, kagaya ng Sarangani, South Cotabato, Province of Cotabato, Bukidnon, Surigao del Sur, at Agusan del Sur. Sa petsang ika-16 ng Agosto taong 2006 ay tagumpay na itinatag ang 10th Infantry Aguila Division. Itinatag din ang 1001st Infantry Pag-asa Brigade na dating 404th Infantry Brigade na nasa ilalim noon ng pamumuno ng 4th Infantry Diamond Division. Iba pang itinatag ay ang 1002nd Infantry Bagwis Brigade. Kalaunan ay itinatag din ang 1003rd Infantry Raptor Brigade. Dahil ang kinatatayuan ng 601st Infantry Brigade ay naging kabilang nasa 10th Infantry Division, ang buong 601st ay nailipat sa 10th ID at sila ay na-redesignate bilang 1002nd Infantry Bagwis Brigade. Sa pagkakalipat ng brigadang ito mula 6th ID patungong 10th ID, nabigyan ng konsentrasyon ng naunang dibisyon ang kanilang operasyon sa pakikitungo sa Muslim cessationism, lalo na sa Moro Islamic Liberation Front at Moro National Liberation Front. Noon pa man, noong Unifier Brigade pa ang Bagwis, kahanga-hanga na ang combat record nito sa pangunguna ng mga maabilidad na pinuno na sina Colonel Cesar Tapia, Brigadier General Arturo Enrile, Brigadier General Orland Soriano, Brigadier General Hermenegildo Agaab, Colonel Ismael Villarreal, Brigadier General George Vallejera, Brigadier General Roy Simatu, Brigadier General Delfin Lorenzana, Colonel Pedrito Magsino, Brigadier General Alexander Llano at Brigadier General Alfredo Caiton. Ang pang-apat na commander nitong nabanggit na brigada ay namatay habang nagsisilbi bilang pinuno, kaya bilang pagkilala sa kanyang kontribusyon, kalaunan ay ipinangalan sa kanya ang headquarters ng brigade at tinawag na Camp Brigadier General Hermenegildo Agaab Jr. Kinilala noong dekada 80 ang pagpapatupad ng mga nabanggit na commander sa kanilang military campaigns laban sa MNLF sa gitnang Mindanao at Timog Mindanao, hanggang sa nakamit ng bansa ang kasunduang pangkapayapaan noong taong 1996. Habang ipinatutupad ang kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno at MNLF, at habang tinatahi ang usapang pangkapayapaan sa pagitan pa rin ng gobyerno at MILF, ay umaarangkada rin ang brigadang ito sa kampanya nito laban sa New People's Army. Ceasefire! Ceasefire! Observe! Observe! Assault! Assault! Ngunit bumagsak ang usapang pangkapayapaan para sa MILF noong taong 2000, kaya sumiklab na naman ang mga karahasan. Bagay na nagpakilos na naman sa brigadang ito upang pigilan ang MILF sa kanilang gawaing nakakasira ng katahimikan, lalo pat binomba nila ang mga lungsod ng Coronadal at General Santos. Sa mga unang taon ng Bagwis,
Sinubok ito ng sabay-sabay na pag-atake ng MILF sa mga bayan ng Maito, Kiamba at Maasin na bahagi ng lalawigan ng Sarangani. Ngunit ang mga tampalasang puwersa ng MILF ay agad namang napaurong nang walang masyadong pinsala at pagkawala ng mga buhay sa parte ng gobyerno, sibilyan at komunidad. Sa pagharap sa mga communist terrorist groups, bukod sa triad operations na binubuo ng focused military, civil military at intelligence operations, iginugol din ng 102nd Infantry Brigade ang mga kilos nito sa pagtuklas at pag-neutralize sa mga underground mass organizations o mas kilala sa tawag na UGMO sa pamamagitan ng Community Support Program nito o CSP at iba't ibang pangkapayapaan at pangkaunlarang mga pagsisikap. So nagawa po yung Community Development Team as part of the sustainment ng Community Support Program. So after na-conduct po yung Community Support Program, doon po na-find out yung mga issues ng community, yung primary at secondary issues. Then dito sa Sitio Latel, way back March 2021, yung unang visit po ng Community Development Team dito sa Sitio Latel, doon po namin nakuha yung mga hinaing ng community. Actually, yung youth ng Dabsur is active talaga sa sir. Sumasama-sama talaga since nag-7 pa ako. Sumasama talaga sa mga malalayong activities. And yung inopen namin yung sa Liliwanag Latil dahil sa kanilang dedication na makatulong din sa mga youth at saka mga tao doon. Ang ginawa nila is gumawa sila ng Facebook page na humihingi ng mga donations para sa mga tao doon. So nakapaglikom sila ng mga damit, mga laruan, mga working materials para sa mga bata. Ano sinati sa bagong hukbong bayan, no? Ang mga pamamaraang ito ay naging daan sa pagkakalinis ng mga apektadong barangay. Kaya, kalaunan, ang mga communist terrorist groups sa kanayunan ay napagdamutan ng kanilang ligtas na pagtataguan at nagpagipit sa kanilang mga kinikilusang lugar. Kaya, sila'y humina. Na sorpresa gud mi sa jet fighter kay kalit ra man gyud kayong tingog duol na kayong tingog largo din bomba. Wala na may kapangandam. Ang uban nakapangandam, nakatago silang faksol mo tong wala po nang igo. Nga igo sila pero wala nang matay. 5 among patay ato. 3 ang regular NP ato, ang 2 ato sibilyan. Ang isa bata, anak to sa NPA. Ang isa yaya to, babae. Nang ipinatupad ang AFP Campaign Plan Bayanihan at kalaunan ang DSSP Kapayapaan, iba't ibang pamamaraan ang naipakilala. Ang mga kampanyang ito ay nakaangkla sa buong pamahalaang pamamaraan o whole-of-nation approach na siyang gagapi sa mga komunista at teroristang grupo. Layunin nito ay upang mapag-isa ang pagsisikap pangmilitar, pamahalaang inisyatiba at mga kilos ng iba't ibang sektor ng lipunan sa pagkamit ng hindi watak-watak na mga paraan sa pagtugon sa armadong hanay at mga pangunahing dahilan ng insurhensiya sa bansa. Tagumpay ang 102nd Infantry Bagwis Brigade sa pagpapatupad ng mga kampanyang ito ng gobyerno, lalo pat pinuhunan nito ang Executive Order No. 70 kasama ang masiglang pakikilahok ng mga local government agencies na sinusuportahan naman ng local government units. Lahi ra gyud kay sir katong na EO 70 kay kuan mong good dili to nakita sir ba nga kanang dili gyud kaya sa TESDA lang nga muadto sa isa ka area nga sige laghatag og training skills nga dili siya abagan sa uban nga agency. Kaya nga naman, kung training skills lang mong ihatag, pero dili na may kahatag og uban pa nga masustain nilang training skills nga naana mo para sa pwede mahatag sa DTI, pwede mahatag sa ubang agency. So, wala sustainability. Nasa 12 commander na ang namahala
sa Bagwis Brigade, buhat ng itinatag ito noong 2006. Sila ay sina Brigadier General Vicente Porto, Major General Gaudencio Pangilinan, Lieutenant General Ricardo Rainier Cruz, Lieutenant General Glorioso Miranda, Colonel Marcos Norman Flores, Major General Ronald Villanueva, Major General Tain Banyas, Lieutenant General Roberto Angcan, Brigadier General Adonis Bahaw, Major General Potenciano Camba, Brigadier General Alexei Musni, at ang kasalukuyang commander na si Brigadier General Patricio Ruben Amata. Will negate, strip, deny the enemy of their resources. Because we believe that any strategy, any effort would be dependent on yung sa resources. Passionate and excellent service. We will galvanize the support of the different stakeholders. Kasi ang ano naman sa insurgency para matapos ito, kailangan ang suporta ng iba't ibang sektor, organisasyon. Because insurgency is not merely a military problem. We need to win the battle of wits. We have to outsmart the enemy before they can even react dun sa ating what we are doing. Dapat prepared tayo doon. We will make the area inhospitable sa enemy. Meaning, they will not be able to survive dito sa area because they will be denied of the resources. We will sustain the efforts of the yung previous commanders dito by securing what we want and holding what we secure. Sa taimtim na pagtupad sa kanilang tungkulin, sa wagas na pagsakob ng mga tropa ng Bagwis sa kanyang mga nasasakupang tao, mga pinuno at kalungsuran, ay iginawa din sa kanila ang parangal na proficient status ng Army Governance Pathway ng Philippine Army. Kaya, bilang parangal din nila sa kanilang mga sarili, ay kanilang binigyang pansin ang mga pasilidad sa loob ng kanilang brigada. Mahalaga ito upang kasabay ng kanilang magandang imahe sa pakikipaglaban para sa kapayapaan sa kanilang nasasakupang mga lugar, ay kanila ring mapapanatili ang kaayusan, katibayan at kagandahan ng kanilang mga tanggapan. Naniniwala ang pamunuan dito na dala ng maayos na paligid ay ang pagpapalakas ng moral ng kanilang tropa at mga taong labas-pasok dito sa brigada. Pero hindi sila nag-iisa sa pagpapasaayos ng mga ito. Kanilang kaagapay ang mga stakeholders na kanila ring kaagapay sa pag-abot sa mga malalayong komunidad upang ihatid ang serbisyo ng pamahalaan at ng iba pang sektor. Sa kasalukuyan, habang ginagawa ang kwentong ito ngayong taong 2023, ang Bagwis Brigade ay nagbabantay sa 766 na mga barangay ng mga lalawigan ng Sarangani, Davao Occidental, Davao del Sur, 9 na bayan ng Bukidnon, bayan ng Tulunan, at 2nd distrito ng Province of Cotabato, Colombio sa Sultan Kudarat, at Tampakan sa South Cotabato. Sa gitna ng mga pagsubok, hindi nagpatinag ang 2nd Infantry Brigade sa pagsupil sa mga unit ng New People's Army. Nabuwag nito ang mga prente ng Far South Mindanao Regional Committee at Southern Mindanao Regional Committee. Isa sa mga pangunahing dahilan ng katagumpayang ito ay ang pakikipagtulungan ng iba't ibang local government units, national government agencies at iba't ibang stakeholders sa pagpapatupad ng National Task Force in Ending Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Marami silang mga underground movement organizations, mga regular na member ng NPA at mga commander nito ang nagsipagsuko at bumalik sa kalinga ng gobyerno. Kaya naman, humina
ang mga natitirang threat group. Pinaka hindi makakalimutang pagsuko ay itong ginawa ni Belly Birana alias Borjak na pinuno ng Guerrilla Front Alip na siyang nananatiling balakid sa pagiging malaya ng Davao del Sur mula sa presensya at impluwensya ng CPP, NPA, NDF dahil ang mga NPA units na kumikilos sa Davao del Sur ay nauna nang nalusaw. Kaya, matapos sumuko si Borjak noong November 2021 at ang iba pang kasama niya na humahawak ng mahalagang katungkulan at base sa parameters ng Joint AFP-PNP Intelligence Coordinating Committee o JAPIC, ang Guerrilla Front Alip ay idineklarang dismantle, lusaw, patay, talo, giba at tumba noong January 18, 2022. Pila naman katuig ang kalihukan ng karaha, pa maning abante ang panginabuhian sa masa. Anak god ako makita ba kay naperwisyo naman ang masa noon maay sa tuwa kay magirat na bakwit sila. Dislokasyon ng ilang panginabuhian. Sa pamamagitan ng resolution ng Provincial Peace and Order Council, May 25, 2022, ay formal nang naideklara na insurgency-free na nga ang lalawigan ng Davao del Sur. Ang ibang lalawigang saklaw sa pagbabantay ng Bagwis Brigade, kagaya ng Davao Occidental, ay naideklara ding insurgency-free noong August 18, 2022. Ang estadong ito ng mga lalawigang insurgency-free ay nagpabago sa buhay ng mga dating rebelde. Kung nooy hawak nitong si Hannah Reid ay armas, ngayon, kaagapay na siya ng kanyang nanay sa pagbibenta ng isaw. Kapital niya ang ibinigay sa kanya ng pamahalaan. Ang 40,000 nga nabilin sa mua, gikapital na mo sa isawan, tapos gikorpo na mo sa akong inahan kay para maruling siya og tarong hangtod nga maglambo. Gilihok dayon na mo. So nagpalit ka o? Nagdaon kog motor, nangutang kog motor. Tapos nangumpra ko katong mga gamit para para lutuan na mo sa isaw, mga gasol, gud. Kung tanan niya gamit. Tapos amo to gipasemento na ko ning diri kay wala man ni inaana man na siya oh. Okay. Nagpataod ko, nagpa-extension ko gripo. Kay para na ko gripo kay di man pud pwede magsulod mi dito. Mo tong gihimo na lang gyud nako, gigastuhan jud nako, kulang jud kayo pero gihimo nako ang akong utok baga maano jud para maplastar lang gyud. Starting nakabenta mi sa kadlaw pilmero mga 500 lang. Anak man gyud na siya basta pilmero loy kayo eh. Pero pila ka adlaw nagduha nabot nag 1-2. Basta nga abot na pila ka adlaw na po, basta nga nabot nag 5,000. Itong si Ferlin Landas Martin alias Apple naman ay sa pagbibenta din ng walis tambo na gugol ang buhay. Katulad ni Hannah Reid, kapital niya ay pera ng pamahalaan. Ang kwarta gyud sa gobyerno nga gihatag sa kuha, ako gyud na siyang giampingan nga dili siya mawala. Kay siyempre tagsaramanggod na siya, tagsaramanggod siya ihatag. So karon kun abusahan na to, dili na to ayuhon pagdala. So maulan man ta mangayo. Balik na kay human naman tagihatagan. Ana na ang gobyerno o asa naman di itong gihatag sa imuha. Ngano man og wala nimo giayo. Wala siya ang kuan. So lipay kayo ko nga naay nagasurvey diri sa ako para makita gyud kun unsa gyud. Patinuod gani gina-post nako ako ang ginabuhat diri sa kuan, gina-post nako ni Ma'am Tan ay para makita niya nga ay narandi dito si Apple. Mga diay iyang gitrabaho. Dako kayo mi kalipay sa ilahang kuan nga napahilo na gid ang livelihood projects nga gihatag sa gobyerno sa ilahang. So wala na usik ang kwarta sa gobyerno nga gihatag para sa ato mga former rebels. Ang kampanya ng 102nd Infantry Brigade sa loob ng kanyang area of operations ay nasa conflict transformation stage na, kung saan ang pamahalaang sibil at mga pambansang ahensya ng gobyerno ay nagpapatupad na lamang ng mga programang pangkapayapaan at pangkaunlaran
sa mga dati ay conflict-affected areas at mga mahihinang komunidad upang sila ay mas maging maunlad na mga pamayanan. Kaagapay ang brigadang ito sa pagpapatupad ng Sustainable Livelihood Programs para sa 239 na people's organizations, kung saan 143 nito ay dating mga underground mass organizations. Isa ang Tagaytay Peace and Development Farmers Association ng Barangay Savoy, Matanao, Davao del Sur, na ang mga miyembro kadalasan ay sakop noon ng ugmo ng NPA. Kaya, nang sila'y kumalas sa madilim na kapangyarihan ng NPA at nabuo ang tiwala sa gobyerno, ay naisaayos ang ilan sa kanila na maging kasapi ng isang people's organization. Bunga niyan ay ang pagtanggap nila ng 300,000 pesos sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program mula sa Department of Social Welfare and Development Office o DSWD-11 noong October 2022. Naming 100,000 sa bangko na among nakuan karon, we're targeting na 50% of 300,000 among nang makuha, mapundo na muna this year with the help sa grupo kay among gibuhat sir para dili jud malugmok ang paninda, dili pud mahinahinay og matay ang kaning tindahan. So wala jud namo siya gipautangan. Dako kayo kog pasalamat sa ato ang gobyerno. Kaya nga kanang mga sundalo nato, dako kayo kog pasalamat sa ila kay sila ang nagpalinaw sa amo ang lugar. Kung perminti ang MPA dire, kining amo ang lugar, perminti pula. Dili ni puti. Karon pasalamat ko mubalik sa kaputi. Umalalay din ang Bagwis Brigade sa deradicalization program ng 356 na mga dating rebelde. Dito'y napagtibay ng kasundaluhan ang tiwala at ang muling paniniwala ng mga dating rebelde sa pamahalaan. 2015 po nagnaog, gikan ato, pagbuntis na ako itong kinamanggulangan, manadjud ko ni balik. Pagkamatay sa ako ang mama, dili ko kauli sa mua, kay gitado ko, kay ginapangita ko. Namatay naman lang akong mama, wala dyan ko kauli. Tanan ako siya, nag-video call itong papa, sir. Napurinan niya. Nakaihukos akong kaugalingon nga. Kung wala ko nag-inpi, unta na, piman pa na ako ang mama. CLOA, Certificate of Land Ownership Award, sir. 519 hectares. Di pa sa legal kaning sa revolusyonaryong partido. Nga kanang yuta, ipanambo. Para na ami diha magtikad. Ug hangtod na lang karon sir ning isa ka punuan naman lang nga siblings nga mahatag na sa amuha wala. Tungod di ginamit lang nila. Ako ikondina gina sir nga mawala na gid sila nang amo ang dapit. Kay sobra na 20 ka tuig sir nga nagkupot ni sa Mount Tuluwa gyud development ang among kayutaan gumikan sa ilaha sir. Sumama din ang tropa ng Brigadang Bagwis sa paghatid ng basic services sa mga dating conflict-affected areas. Naranasan ito ng mga residente ng Barangay Maria Caridad sa bayan ng Arakan, lalawigan ng Cotabato. Ang mga tao dito ay inalalayang magtanim ng adlay rice upang bukod sa regular nilang produktong mais ay may iba silang mapagkuhanan ng kabuhayan. Ang kanilang unang ani ay nagtulak sa iba pang magsasaka dito na magtanim din ng adlay dahil sa pamamagitan ng Gawad Kalinga, siniguro sa kanila na may mapupuntahang merkado ang kanilang bagong produkto. Nagpasalamat ko sa 76kan, sa Gawad Kalinga, sa OPAP, na gipangunahan ni Sir JP Palma, na natabangan ang among mga katawhan diri sa Barangay Maria Caridad, sang livelihood gani nang nakatanom na o kanang adlay rice sa pagkaron harvest na, so nagpasalamat gid kami kay tungod nga natabangan ang mga katawhan, ang mga asosasyon, labi na gid sa BIPAT nga nadugangan na ilahang pundo
kay tungod sa livelihood nga gihatag na maayo kaayo ang adlay rice. Tapos nagpasalamat kami kay tungod nga naa nami basihan kay nakaharvest nami sa isa ka bisis. So kay ang amo ang yuta dinhi kung sa mais lang ug sa mga ordinaryo nga mga tanom nga mga ng mais o palay murag dili na kaayo produktibo. Pero tungod sa adlay bisag kanang mahina na nga lupa, makita namo nga kanang tambok siya ba. Tapos naa na ideya ang mga katawhan karon nga nakaingon sila nga motanom pa pud ang mga pipila sang adlay. Nagalak ang buong nasasakupan ng Bagwis dahil lahat ng pamahalaang panlalawigan ay bumuo talaga ng programang babakuran sa kanilang lalawigan mula sa mga planong maghahasik ng karahasan. May ronda serbisyo ang lalawigan ng Sarangani. Serbisyong totoo naman ang ibinandera ng Cotabato Province. Community pabahay sa barangay mayroon ang Davao Occidental. Ang Davao del Sur naman ay patuloy na tumutupad sa pangako ng pamahalaan sa pamamagitan ng kanilang Tupad Pangako program. At ang bayan ng Malungon mas nakakatulong sa kanilang lingap sa barangay program. Bukod sa mga LGU, hindi rin nagpahuli ang mga government agencies mayroon sa Rehiyon 12. Nariyan ang kabuhayan ng tupad programs ng DOLI 12, Tala Project at IPs ng TESDA 12, Community Empowerment through Science and Technology ng DOST 12, Retooled Community Support Program ng DILG 12. Ang DTI 12 naman ay patuloy sa kanilang negosyo-serbisyo sa barangay. Special Area for Agricultural Development naman ang hatid ng Department of Agriculture 12. At patuloy din ang DSWD 12 sa kanilang Sustainable Livelihood Program. Sa layuning magdala ng mga kaunlaran sa mga dating sinakyan ng kaguluhan dulot ng NPA, ang Barangay Development Projects o BDP ay naipatupad din ng mga kasundaluhang sakop ng 102nd Infantry Brigade. Sa 378 proyekto, nasa 83% o 331 na ang natapos sa Area of Operations ng 102nd. Sa katunayan, 58 nito ay noong Agosto sa taong 2022 pa natapos. Maaalala nitong si Roy ang kanilang kahirapan noong lubak-lubak pa ang kanilang daan mula Barangay Luayo ng Makilala, lalawigan ng Cotabato, palabas sa kanilang sentrong bayan. Sa una, pag-awas na mo, wapay laot pang dalan, ang mga produkto, pag gikan dari, good pa. Pag abot dito, wala na. Klase na, halos di na, reject na kay tungod sa sitwasyon sa dalan. Magkatumba-tumba pa, ana. Subalit noong taong 2021, ay sinimula ng gawin ang kanilang farm-to-market road na may habang 1.5 kilometers at nagkakahalaga ng 20 million pesos. Bagay itong nagpagaan sa kanilang kabuhayan at pamumuhay. Nagpagaan din sa kanilang kabuhayan at pamumuhay araw-araw para sa taga-barangay Batang ng tulunan sa South Cotabato pa rin dahil ang isang farm-to-market road na may habang 1 kilometro at nagkakahalaga ng 16 na milyong piso ay ibinigay sa kanila noong taong 2021. Bilang resulta sa mga kilos na ito ng pagbabago, tila bagyo ang pagsuko ng mga natitira pang sakop ng NPA sa Area of Operations ng Bagwis. Sa katunayan, umalalay ang local government unit ng Kitaw-Taw Bukidnon sa voluntaryong pagsuko ng 29 na dating sakop ng Guerrilla Front 53 at ang mga dating sakop ng kanilang milisyang bayan noong Mayo 2, taong 2023 kasama ang kanilang 17 armas. Samantala, ang local government unit ng San Fernando Bukidnon naman ay umalalay din sa voluntaryong pagsuko ng 27 milisya ng bayan at 66 na mass-based supporter ng SRSDG, Sub-Regional Committee 2 ng North Central Mindanao Regional Committee ng CPP-NPA-NDF noong 9 ng Hulyo taong 2023.
12 araw ang nakalipas, July 21, 2023. Ang lokal na pamahalaan naman ng Malapatan, lalawigan ng Sarangani, ang siya namang umalalay sa pagsuko ng 3 sakop ng NPA at 9 na sakop ng Milisyang Bayan na pawang sakop noon ng nabuwag na Guerrilla Front Tala, ang 102nd Infantry Bagwis Brigade at kanyang mga stakeholders ay buong-buong nakatuon sa pagpapatupad ng isang komprehensibong pamamaraan sa pamamahala at paglutas ng mga alitan at kaguluhan upang makamit ang pangmatagalang kapayapaan at katatagan. Tiwala ang Bagwis na ang sama-samang kilos ay magdudulot ng isang makabuluhang pag-angat sa buhay ng mga naapektuhan sa kaguluhan at ito'y magpapayaman pa ng isang mapayapa at maunlad na kinabukasan ng nakararami. Sa ating nasaksihang tagumpay at pagbabago ng mga pinagsisilbihang mga komunidad ng 102nd Infantry Bagwis Brigade, tama ngang tawagin na isang mapagkakatiwalaang kaagapay sa kaunlaran at kapayapaan, ang Bagwis ng Timog Mindanao. Cheers to more years of tireless service of the Bagwis troopers. Friends, IDQers, thank you for watching this documentary. God be praised and God bless you all. Please like my Facebook page and please do subscribe to our YouTube channel. And for you to be alerted once we have new uploads, please do click the notification bell. For your comments and suggestions, please do send them to the email address flashed on your screen or to our messenger on Facebook. This is John Paul Siniel. We continue to listen, tell, and inspire here on iDoc. This is